Lalo na kung walang ginagawa ang lokal na opisyal natin dyan. Napag-iwanan na tayo ng ating mga kalapit lalawigan sa pag-asenso dahil sa mga kapabayaan nila dyan. Kaya, Kalolong Rehano, hindi yung pinakamalaking buhaya doon sa, sa Agusan, ha? Ito yung kumokontra sa mga buhaya sa Marinduque. Mabuhay ka, kapatid! Patuloy lang, ha? Ito yung yung medyo trivia no? Naalala ko itong trivia, pinagtalunan ng pamangkin ko at saka nung bayaw ko Ano ikain trivia? Ang trivia pala, yung mga insignificant, something that insignificant, parang hindi mahalaga sa atin, no? Pero, ayon sa kasaysayan, ito yung mga katulad petsa 18, no? Ano ba yung mga nangyari sa kasaysayan? Ano rin natin, nung year 1507, 504 years ago, tagal na, no? Dumaong si Christopher Columbus sa Costa Rica sa kanyang ika-4 na paglalayag. Kilala mo to si Christopher, pare? Partner? Diyan ako na bobo sa history. 504 years ago. No? Noong 1793 naman, 218 years ago, inumpisang ipakonstruct ni President George Washington ang Kapitolyo sa Washington, D.C. So, noong 1812 naman, 199 years ago, isang malaking sunog sa Moscow at tumupok sa 90% ng kabahayan at 1,000 simbahan. Wipe out yung buong Moscow, no? Grabe. Sa kaya napunta yung binigyan ni GMA ng sasakyan. Hindi pa uso siguro ang bombero nito, di ba? Malamang puro timbalang ginagamit, kaya nagaganon. Sa 160 years ago, 1851 naman, unang lumabas ang publication ng New York Times sa presyong 2 sentimo. So 160 years na pala New York Times. And 1945, 66 years ago, na honorary discharge si George W. Bush sa US Navy at kasama siya sa operation dito pala sa Pilipinas. Hanggang palitan sila at pauwi na sa US. Isipin mo, hindi pa siya, future president siya. Nag-ano na siya dito sa Pilipinas during tapos ng World War II, di ba? So, importante pa naririnig natin ito. Pinanganak ka Katoto? Hindi. Nung panahon na yan. Ikaw, 1944 ka, pinanganak ka na talaga. Di ba? 44, 45, isang taon ka na lang. So, 1959, 52 years ago, pinalipad naman sa kalawakan ng spaceship na Vanguard para paikutin sa orbit ng mundo. Di ba? At least nalalaman natin yan. 1970, 41 years ago, namatay naman ito yung paborito mong gitarist, si Jimi Hendrix. Kilala ni kilala ni engineer. Pinanganak na siya Katoto. The greatest guitarist of all time. Totoo, hindi ko alam to dahil panahon mo to Joke lang. Inano siya ng Rolling Stone magazine at siya ay namatay sa pagkalango sa red wine. Siya pinanganak sa Seattle, Washington, pero sa Europe siya sumikat bilang isang gitarista. Napansin sila sa Amerika nung sumali siya sa Monterey International Pop Festival. So, informative, ha? Ang ganda. Okay ba yung segment na yan? Maganda. Pwede natin, at least meron tayong medyo Pero, Katoto, medyo hindi mo yata nahagip yung mga astronaut. Mga panahon na yun, hindi mo na... Wala pa. Hanapin natin. Alam mo naman medyo minsan nagre-research yung antok na rin. Pero pipiliin natin na makapag-research tayo para mas maroon tayong impormasyon na ihatid sa ating mga kababayan. So, 90 days na lang mga partner. Pasko na. Merry Christmas. Meron akong isang awiti na paparinig sa inyo. Sana magustuhan nyo. At ngayon pa lang, babatiin ko na kayo ng maligayang Pasko sa inyo lahat, lalo naman sa ating mga tagapakinig. Ay, katabi mo yung operator, hindi binabati. Merry Christmas, Padre. Ang aming bati ay magandang Pasko at naghihintay sa akinaldulo. Kung sakali naman din ninyo gusto, huwag lang sanang ipahabol sa inyong aso.
Okay, meron naman po tayo tawag sa line. Anong line? Line 1. Ito po, ang ating kakausapin niyo, si Honorable Delia Bautista ng Barangay Gitnang Bayan, Bayan 1 sa San Mateo Rizal. Okay, magandang hapon po, Honorable Delia Bautista. Yes, magandang hapon po. Opo, ma'am, siya po si Dan Solueta po, DWD, at ang partner ko si Pasky Natividad. Ano pong may paglilingkod namin, ma'am? Siguro, ikwento ko lang yung nakaraang activities ng San Mateo September Fest. Opo. Kasi yung buong September ng buwan na ito, ay yun yung pinagdiriwang ng bayan ng San Mateo kung saan tinawag namin ng September Fest. Opo. Bali, kagabi, dinaos namin yung coronation night ng Ginoo at Binibining San Mateo. Opo. Na kung saan nagtanghal na kami ng na koronahan na Binibini at Ginoo. Nakatapos na kami doon. Pero mamayang gabi, meron pa kaming isang activities kung saan gaganapin ito sa plaza. At ito ay nangyayari since nung po ang ating mahal na Mayor Jose Rafael Diaz. Yung mga ganito activity, talagang noon wala yan nung mga panahon ng ibang mayor. Pero nung nagkaroon na kami ng mayor sa katauhan ng aming Honorable Jose Rafael E. Diaz, napakaganda na ng tourism dito sa amin. Ma'am, ito po bang September Fest na ito? Buong buwan po ito ng September? Yes po. Actually po, nagpiesta kami last September 9. Aha. Hanggang ngayon, piyesta pa rin sa inyo. Parang hindi man na kami nakaramdam nun. Hindi si Marlene, hindi kami inimbita. Si Marlene, Sinolo. hindi kayo sinama. Nagsulo. So, ano po? Wala kayo. So, hanggang kailan po yung activity mag-e-end? Yung end po namin sa katapusan ay yung pong tinatawag namin na angkanan. Angkanan, ha? Ano naman po tungkol dyan sa angkanan, ma'am? Yung pong pamilya rito, paramihan na angkan, kumbaga, yung sino yung pinakamaraming angkan, yun yung tinatagurian na sa bayan ng San Mateo. Yun po ay dinadaos namin tuwing ganitong mga panahon. Ganun po. Ma'am, ilang termino na po ninyo ngayon sa panungkulan bilang chairwoman? Ako po ay nanungkulan bilang incumbent kagawad na first timer. Opo. At ako po ay tumakbo bilang chairman. Luckily, first timer, nanalo rin po ako. Parang nabalitaan ko po, kayo po ay tinatawag na Wonder Woman ng inyong mga kabarangay. Bakit po? Kayo po ba marunong lumipad? Siguro po, in a way, kaya ako nabasagan ng ganyan. Tayo po ay less than 1 year lang. Napakadami ng nangyari sa aking nasasakupan na noong mga panahon na iba ang nakaupo ay talagang wala silang nakitang ganon. For example po, yung aming barangay, nung ako ay incumbent kagawad lang. Pagdating po ng mga 9 or 10 ng gabi, sarado na po itong barangay namin. Ngayon po, ako ay nagsisilbi at ang aking mga kawani ng 24 oras ng paglilingkod sa buong mamamayan ng Gitnang Bayan Puno at yung po'y walang saraduhan. Kahit po linggo, bukas ang aming barangay. Ma'am, paano niyo po hinahandle ang peace and order dyan sa inyo? Alam niyo naman, di ba, araw-araw, mayroong riding in tandem, may mga hijacking. Paano niyo po ito pinangangasiwaan, ma'am? Ganito po, ako po ay, sa ngayon, meron po akong 32 na barangay police tanod po na tinatawag, kung saan ito po ay may 3 shifting, kumbaga. So, 24 hours po talaga? Wala pa pong 24 hours. Kaya napakaganda. Pagka po, even Saturday, Sunday, naglilipid ng mga staff ko, nakakakuha po ng clearance. Kasi kadalasan po kung kailan tulog yung mga barangay tanod, saka nang umatake itong mga Hindi po ba? Ang nangyayari po, bawat subdivision na medyo may kalayuan sa aming barangay, kami po ay nagtayo ng mga barangay outpost doon, saan may tao na po doon antimano na through radio na lang, batuhan na lang, kumbaga may re-respondihan, tatawag na lang or sila na mismo yung kukuha dun sa re-respond. Wala naman po masyadong mga dengue cases po dyan sa inyong lugar? Awa po ng Diyos. Ay, salamat po. Wala po kami outbreak ng dengue. Honorable Delia Bautista, ma'am, ano po bang ang mensahe nyo sa inyong mga constituents at mga sa pamunuan po ng San Mateo Rizal?
Masasabi ko lang po dun sa mga tao o sa aming nasasakupan, kung sakaling nakikinig sila ngayon, panawagan ko lang po na makiisa sa lahat ng proyekto ng aming bayan o ng aming barangay at ito po ay para din sa kanila. Lahat po ay ginagawa ng inyong lingkod para lahat ay mapagbigyan, lahat ay masuportahan, kung ano man po yung kanilang pangangailangan sa abot po ng kaya ng inyong chairwoman. Okay. So maraming salamat po, Honorable Chairwoman Delia Bautista ng Barangay Gitnang Bayan 1, San Mateo Rizal. Maraming salamat po. Magandang hapon po. Kayo dyan. Salamat po. God bless po. Yan po si Chairman Bautista ng Barangay Gitnang Bayan 1 sa San Mateo Rizal. Okay. Magpapatuloy po tayo. Ang tumpak na oras ay alas 4:36. Ang tagal binasa. Tabo ng mata. Okay. Palit mo ng grado, katoto. Palit mo ng grado. Medyo... Partner, may gusto sana akong umpisan talakayin, ano? Tungkol dito sa juvenile justice law. Familiar ka ba rito, partner? Maganda yan dahil magandang impormasyon para sa ating mga magulang at kabataan ng bawat barangay. Dahil karamihang nagiging abuso ngayong mga kabataan at nabibiktima ng gamot ng droga ay itong nasasakupan ng batas ng juvenile. Kaya napakagandang topic niya, katoto. Just a background lang, ano? Dito sa juvenile justice law, no? Ito kasi medyo mainit ito ngayon dahil sa parang sobrang dami na ngayon ng mga kabataan na involved sa krimen na yung mga minor de edad. Oh. Araw-araw halos, lalo na nakikita natin sa, 'di ba, sa EDSA nagbubukas ng mga taxi, no? Habulin ng taxi driver. Tapos bubuksan yung kabilang pintuan. Talagang planado, no? Bukod pa ron, araw-araw, katulad sa mga programa nila, Rafi Tulfo, naririnig mo, may rape, di ba? Nang rape yung isang minor de edad. Tapos dadali mo sa presinto, parang walang magawa yung mga pulis dahil sa hindi nila pagkaunawa sa batas. So, correct na. Kasi binibigyan kasing proteksyon ang mga kabataan ng mga treaties na pinirmahan natin. May mga treaties tayong pinirmahan na tayo signatory pero hindi natin nakukomply yung mga treaty na ito. Ano mga treaty na ito na tayo ay isa sa signatory? Ang UN Convention on the Rights of Child, which has been ratified in the Philippines on July 1990 and become effective on September 2, 1990. Yung Beijing Rules, the Riyadh Guidelines, and yung United Nations Rule for Protection of Juveniles Deprived on Liberty. Ano ibig sabihin ito? Na dapat hindi natin daw tinatrato ang mga kabataan na katulad ng pagtrato sa mga nagkakasala na nakatandaan. So parang instead na sila ay ginagawa natin parang sila ay mga tawag dito